Pilipinas ang oras, 7 minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo ngayon ay araw na ng Biyernes, July 17, 2026. Inyong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes sa ulo ng ating mga balita. Magandang Umaga Pilipinas Headline. Ombudsman ibinasura noon pang 2021 ang kaso laban kay dating BCDA Executive Director at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay ng 2019 Southeast Asian Games. Bureau of Internal Revenue nilinaw na kailangan ng approval ni Pangulong Bongbong Marcos bago ilabas ang tax records ni VP Sara Duterte. Net satisfaction rating ni VP Sara tumaas pa sa pinakahuling survey ng social weather stations. Import ban sa livestock at karneng baboy mula sa Hungary inalis na ng Department of Agriculture. Buying price ng palay itinaas ng National Food Authority upang protektahan umano ang mga magsasaka. At low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility naging ganap na bagyo na. Magandang Umaga Pilipinas Headline. Yan ho ang ating headlines ngayong araw ng Friday. TGIF, thank God it's Friday, July 17, 2026. Sa pangalan ho ng buong pwersa ng DZRH News, magandang umaga ho sa lahat ng mga kasama nating bumibiyahe, sa mga kagigising pa lamang at katutune in pa lang sa kanilang mga radyo. Magandang umaga ho sa inyo at sa mga kakabukas lang ng kanilang telebisyon at Facebook o di kaya naman ay YouTube. Tayo ay napapakinggan via DZRH News sa Facebook at DZRH News Television sa ating YouTube channel. Of course, sa bayan na rin tayo napapanood at napapakinggan sa radyo natin FM stations nationwide. Sa pangalan ho ni Kuya Angelo Palmones, magharinigan po tayo hanggang alas 6 ng umaga. Dito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Magandang Umaga Pilipinas. Ay, gising na ho, bango na. May pasok na ho tayo, may pasok pa. Fairness pa lang. Saan detalye ho ng ating mga balita? Magandang Umaga Pilipinas Balita. Naging ganap na bagyo o tropical depression na ang binabantayan na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan na bagyo sa layong 2,780 kilometro silangan ng southeastern Mindanao.
Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 km bawat oras malapit sa gitna. Ang bugsong aabot sa 55 km per hour at kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 km bawat oras. Ayon kay Lori de la Cruz ng Pag-asa, hindi inaasahang makaapekto ang bagyo sa landmass ng bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Pinayuhan naman ng Pag-asa ang publiko na patuloy na mag-monitor sa mga update ng Pag-asa dahil sa mataas ng tsansa na mataas na antas ng kawalan ng katiyakan sa sistema ng panahon o yung tinatawag na level of uncertainty. Pero sa huli nating panayam sa Pag-asa ngayong linggo simula noong Miyerkules, aasahan talaga na magiging maganda yung panahon. Ang tanong, masusustain ba yan bukas at sa mga susunod pang araw? Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, nagbabala naman ng Department of Health o DOH sa publiko laban sa mga kumakalat na maling impormasyon hinggil sa deworming. Kasunod dito ng pagkasawi ng isang grade 4 student sa Tres Martres sa Cavite matapos ang isinagawang deworming activity sa paaralan. Paglilinaw ng kagawaran, nananatiling ligtas at epektibo ang naturang health program ng pamahalaan para sa mga batang Pilipino. Pinaalalahanan din ng ahensya ang publiko na maniwala lamang sa mga beripikadong impormasyon mula sa kanila at iwasan ang pag-share ng mga unverified, hindi beripikado, misleading post na maaaring magdulot ng takot o humimok sa mga tao na huwag makiisa sa naturang programa. Samantala, una nang sinabi ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na isinailalim na sa autopsy ang bangkay na nasabing estudyante, ngunit aabutin pa ng 2 linggo bago makumpleto ang findings. Kinumpirma naman ng pulisya na isang minor de edad ang nasa likod ng bomb threat na natanggap ng ilang paaralan sa Sablayan Occidental, Mindoro. Ayon sa Sablayan Municipal Police, na-track nila ang source ng mga mensahe matapos ang ikinasang investigasyon na bumulabog sa mga eskwelahan sa Barangay Santa Lucia noong Hulyo 13. Nabatid na gumamit ang suspect ng isang Facebook Messenger account na may pangalang Ikaw Bahala para magpadala ng false bomb threat message. Sa isinagawang case conference noong Miyerkules, sinabi mismo ng ama na nasabing minor de edad na umamin ang kanyang anak na siya ang nagpadala ng mensahe. Samantala, ng inspeksyonin ng mga paaralan, wala naman nakitang anumang explosives o senyales na may aktwal na banta sa mga ito. Dahilan kaya agad ding itinuloy ang klase. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15 ng umaga, patay ang isang hinihinalang serial robbery suspect habang sugatan naman ang isa pa nitong kasabwat sa nangyaring shootout sa Makati City. Ayon sa Southern Police District, ang dalawang pinaniniwala ang nasa likod ng mga serye ng robbery incident sa Makati at mga karatig lunsod sa mga nakalipas na linggo. Git ng SPD, ang huling insidente ay nangyari nito lamang gabi ng Hulyo 13 kung saan ninakawan ng mga sospek ang isang babae sa bahagi ng barangay Bangkal. Narinig umano ng pulisya na nooy nagsasagawa ng operasyon malapit sa lugar ang paghingi ng saklolo ng biktima, dahilan para agad silang rumesponde. Hinabol ng mga otoridad ang dalawang sospek na lulan ng motorsiklo hanggang sa mauwi sa palitan ng putok na ikinasugat ng mga ito. Isinugod pa sa ospital ang mga sospek, ngunit idineklarang dead on arrival ang isa sa kanila, habang ang isa naman ay nakaligtas at kasalukuyang ginagamot. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Arestado naman ang 8 sospek sa magkakahiwalay na operasyon ng Philippine National Police kung saan nasabat ang mahigit 22 milyong pisong halaga ng petroleum products sa Dinalupihan, Bataan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., iginasa ang operasyon matapos makatanggap ng tip sa umano'y iligal na pagbebenta ng mga petroleum products. 2 sa mga sospek ang unang naaresto sa isang entrapment operation matapos mahuling nagbebenta ng petrolyo ng walang lisensya mula sa Department of Energy o DOE. Sumunod namang naaresto ang 6 pang sospek na nahuling naglilipat ng petroleum products mula sa mga tanker truck patungo sa mga
hindi otorisadong imbakan. Nasamsam ho sa operasyon ng mahigit 100,000 litro ng petroleum products, 4 na fuel tanker truck, 1 electric pump at iba't ibang delivery documents. Magandang umaga, Pilipinas! Inula naman ang batikos ang magpapalit ng pangalan ng Prime Water Infrastructure Corporation sa Hiraya Water Corp matapos aprubahan ng Securities and Exchange Commission o SEC ang rebranding nito noong Hunyo Agis. Ayon sa mga kritiko, hindi nabubura ng rebranding ang mga naunang issue na kinaharap ng Prime Water, kabilang ang madalas na water interruptions, mahinang water pressure, mga reklamo sa billing at umano'y kakulangan sa pagpapabuti ng mga pasilidad. Dahil dito nanawagan sila sa Hiraya Water na patunayan ang pagbabago hindi lamang sa pangalan kundi sa pamamagitan ng maayos na pamamahala, mas malinaw na pananagutan at mas maasahang serbisyo sa mga consumer. Magandang umaga, Pilipinas! Personal naman na ininspeksyon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang Pair Cargo Facility sa NAIA Terminal 1. Partikular na sinilip ni Nepomuceno ang cargo congestion sa naturang pasilidad kasunod ng pagsasara ng isang warehouse sa lugar para bigyan daan ang konstruksyon ng bagong NAIA Terminal 4. Ayon sa BOC Commissioner, target niyang maresolba ang mga delay na nararanasan ng mga brokers sa pagre-release ng mga kargamento. Kaugnay nito, inatasan na niya ang mga stakeholder, kabilang ang Pair Cargo Management, Manila International Airport Authority at New NAIA Infracorp na magtatag ng maayos na koordinasyon at kooperasyon para matugunan ang cargo congestion. Pagbibigay diin ng opisyal na antala na ang paggalaw ng mga shipment dahil sa mga backlog. Kaya kailangan na ang agarang aksyon para mapanumbalik ang efficiency sa cargo handling sa NAIA. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:19 na ho ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, pinaigting ng Department of Agriculture o DA sa Central Visayas, Region 7 at ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu ang mga hakbang upang maprotektahan ang tinatayang 30 bilyong pisong hog industry laban sa African Swine Fever o sakit na ASF. Ayon sa DA Cebu, mamamahagi sila ng mga disinfectant at iba pang biosecurity supplies kasabay ng pagsasanay sa mga magbababoy, agricultural technicians at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang pag-iwas sa ASF. Samantala, patuloy ang aktibong ASF surveillance ng Cebu Provincial Veterinary Office sa pakikipagtulungan sa mga Municipal Agriculture Office at mga city veterinarian. Nakumpleto na ang surveillance sa 18 lokal na pamahalaan sa Cebu kung saan 16 ang nakatanggap ng recognition of active surveillance mula sa Bureau of Animal Industry. Dahil dito maaari na magbiyahe at magbenta ng mga baboy sa labas ng probinsya at mga kwalipikadong magbababoy nang hindi na kailangan magpakita ng ASF negative test result sa bawat padala na inaasahang magpapababa ng gastusin at magpapadali sa paggalaw ng mga alagang baboy. Magandang umaga, Pilipinas! Inalis na ng Department of Agriculture ang temporary ban sa importasyon ng mga hayop na madaling kapitan ng foot and mouth disease at mga kaugnay na produkto mula sa Hungary at muling binuksan ang potensyal ng pagkukunan ng hayop at supply ng karne matapos ibalik ng International Animal Health Authorities ang disease-free status ng nabanggit na bansa. Ang hakbang ay kasunod ng desisyon ng World Organization for Animal Health o WOA na ibalik ang FMD-free status sa containment zone ng Hungary matapos matukoy na nakatugon sa pamamantayan ng International Animal Health kung saan hindi ginagawa ang pagbabakuna. Ipinatupad ng DA ang suspensyon sa importasyon sa Hungary sa ilalim ng DA number o Memorandum Order number 16 noong 2025 bilang pag-iingat kasunod ng pagkalat ng FMD sa nasabing bansa. Sa ilalim ng bagong Department Circular number 34, pinapayagan na ang importasyon ng mga hayop na madaling kapitan ng FMD
karne at animal byproducts mula sa Hungary, alinsunod sa umiiral na regulasyon sa sanitary at veterinary ng departamento. Ang direktiba ay magiging epektibo 15 araw matapos na mailabas ito sa DA official website at mairehistro sa Office of the National Administrative Registrar. Sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang desisyon ay sumasalamin sa hakbang ng gobyerno na nakabase sa siyensya upang bantayan ang kalusugan ng mga hayop habang tinitiyak ang matatag na supply ng pagkain. Kaugnay pa rin ng balitang agrikultura, inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagtaas ng minimum buying price ng palay ng National Food Authority at ang pansamantalang pagpigil sa pagdating ng mga imported na bigas sa Iloilo sa panahon ng anihan. Dalawang hakbang ang inaasahang magpapataas ng farm gate price ng palay at magbibigay ng mas malaking kita sa mga magsasaka. Sa inaugurasyon ng 355 billion pesos na modernong rice processing center sa Dumangas, sinabi ni Laurel na itataas ng NFA ang minimum buying price mula 17 pesos kada kilo tungo sa 21 pesos kada kilo simula sa susunod na anihan sa Setyembre. Inanunsyo rin na mula kalagitnaan ng Setyembre hanggang katapusan ng Nobyembre, hindi papayagang magbaba ng kargang imported na bigas sa alinmang pantalan sa Iloilo upang hindi magsabay ang pagdating ng imported na supply at ang kasagsagan ng lokal na anihan. Nasa magpapalakas ng dalawang hakbang na ito ang posisyon ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakayahan sa NFA upang maimpluwensya ng presyo ng lokal na palay habang binabawasan ng kompetisyon mula sa imported na bigas habang panahon ng anihan. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 24 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Number 1 na naman! Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay Italian sa germ sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. At malupit ang mantsa, all you need is pride. Ba't pampahirapan ang self sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on tense at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Oras po natin, alas 4:31 na ho ng umaga. Magandang umaga ho, Pilipinas. Kamusta ho kayo? Nakahinga, nakaraos tayo ng kaunti. Ngayong linggo, 3 araw na impeachment trial. Hindi lang yan. Sinabayan ho ng napakaraming issue sa paligid. Lalo na sa issue ng peace and order sa seguridad ng publiko. Mamaya hingi ho tayo ng update at magandang umaga muna sa mga nakatutok sa atin, sa mga humihigop ng kape, sa mga kumakain, nag-aalmusal ng pandesal. Si Andy Herrera, magandang umaga. Nathaniel Pasion ng San Mateo sa Isabela. Ngayon din kay Merlin Mayorga at Leomar Capili. Magandang umaga ho. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Magandang umaga, Pilipinas! Balita muna mula sa probinsya.
Street-level individual drug personality arestado sa buy-bust operation sa Santa Barbara, Pangasinan. Detalye mula kay RH38 Freddy Fardo. Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Naaresto ng Santa Barbara Police ang street-level individual na 42 anyos na lalaki, may live-in partner at residente ng Urdaneta City sa kanilang ikinasang anti-drug operation. Base sa ulat ni Santa Barbara Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit alas 8:12 ng gabi sa Barangay Poblasyon. Isang nagkunyaring buyer na binenta ng suspect ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang sumu na tumitimbang ng 1.5 grams na may street drug price na 10,200 pesos kapalit ng mark money, kaya agad siyang inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na nasa likod ng Rias na bakal ng Santa Barbara Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarte, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Samantala, Northern Samar Business Club umapela naman sa Norsa Melco na magkaroon na ng Board of Directors kasunod ng pagmamahal sa singil sa kuryente. Alamin natin ang detalye na mula kay RH34, Jane Galit Bantayan. Jane. Hinimok ng Northern Samar Business Club ang Northern Samar Electric Cooperative o Norsa Melco na ibalik na muli ang pag-uorganisa o pagkakaroon ng Board of Directors o BOD. Kasunod ito sa umiiral na paglubo ng kuryente, lalo na ngayong buwan ng Hulyo matapos na sumipa sa 20 pesos per kilowatt hour ang babayaran. Ayon sa isang miyembro, Dr. Tom De Asis, panahon na muli itong maorganisa matapos ang halos 13 taon na walang BOD ang nasabing kooperatiba dahil sa anomalya o korupsyon ng mga nagdaang Board of Directors. Dahil dito, lumubang utang ng Norsa Melco sa PISAM o Power Sector Assets and Liabilities Management. Nanindigan ng business club sa lalawigan ng Northern Samar na kailangan na ang Board of Directors upang mayroong didepensa, makikialam sa iniinda ng mga consumers, lalo na sa ganitong sitwasyon ng labis na pagmahal ng kuryente. Naniniwala ang business club na marami ang pagpipilian bilang miyembro ng BOD dito sa lalawigan ng Northern Samar na makakatiyak na hindi magiging katulad sa nagdaang mga Board of Directors. Bukas naman si Norsa Melco Manager Engineer Hector Tabilisma sa muling pagre-reconstitute ng Board of Directors. Sabi naman nila medyo supporting siya na kung ibabalik ako. Kasi marami na siya nakikita ng mga ako. Members na yung nagiging mga responsible. Diba? Kaya siya namin. So, sa ito, we're going for that. Sana may balik. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Jane Galit Bantayan mula ho sa Northern Samar. Samantala, Municipal Councilor sa Kadayangan, SGA Barm, patay sa pamamaril. Kung kahapon to, abay unang araw ng election period, election season dyan ho sa Barm. Karakasan agad. RH19, June Dimakutak, June. Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan si Kadayangan Municipal Councilor Nasser Alipolo Dalandang, 37 years old, residente ng Barangay Tugal, Kadayangan, SGA Barm. Matapos pagbabarilin ng gunman sa bahagi ng barangay sa Lunayan, Midsayap, Cotabato Province. Batay sa nakuhang impormasyon ng Midsayap PNP, bigla umanong sumulpot sa likurang bahagi ng biktima ang isang motorsiklo kung saan nakaangkas ang gunman at walang awang pinagbabaril ang biktima habang bumibili ng gamot sa isang pharmacy. Naulila ni Kagawad Dalandang ang kanyang asawa at mga anak. Ang insidente ng pamamaril ay naganap isang araw matapos ipatupad sa Barm Region ang election gun ban. Habang sinusulat ang balitang ito, nagsagawa na ng Joint Hot Pursuit Operation ang Kadayangan at Midsayap PNP.
Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaga Pilipinas. Maraming salamat, June Di Makutak. Balita mula sa Mindanao. Samantala, arestado na ang 3 sa 4 na sospek sa pamamaslang sa Amerikanong marine biologist na si Kent Carpenter. Ayon sa Philippine National Police o PNP, spokesperson Brigadier General Alan Raico, 2 sospek ang naaresto ng Negros Island Region Police habang ang isa ay kusang sumuko sa mga otoridad. Inilala mga naarestong sospek sa mga alias na MO na itinuturong bumaril sa biktima. JF naman na kinasuhan ding ng gahasa o inakusahan na ng gahasa sa live-in partner ng ni Carpenter o ng biktima, at si CD na umano'y nagsilbing lookout ng grupo. Batay sa investigasyon, nangyari ang insidente noong Hulyo 12 nang pasukin ng mga armadong lalaki ang bahay ng biktima. Ayon sa PNP, lumalabas sa ebidensya na nabigong pagnanakaw o robbery gone wrong ang pangunahing motibo ng krimen at hindi ito may kaugnayan sa trabaho ni Carpenter bilang isang marine biologist. Sinabi ni Con na tumutugma ang salaysay ng sumukong sospek sa pahayag ng nakaligtas na live-in partner ng biktima. Ayon sa investigasyon, agad umanong binaril ni MO si Carpenter pagpasok sa bahay, habang kinaladkad naman ni JF ang kanyang live-in partner sa ibang silid kung saan umano ito ginahasa. Ayon sa si Carpenter ay isang kilalang American marine biologist na kabilang sa mga nagsulong ng pagkilala sa Verde Island Passage bilang World Heritage Site. At isa rin ho siya sa mga nakasama sa pagtatanggol sa soberanya ng ating bansa doon ho sa West Philippine Sea kung naipanalo natin ang arbitration case. Umaga Pilipinas. Samantala, para sa mga gustong magkapera ngayon hong Biyernes, tama-tama, magwi-weekend, abay ang ating malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity ay nasa Barangay 842 sa Paco, Maynila. Muli, lakasan nyo na po ang inyong radyo kung kayo ay nandyan sa Barangay 842 Paco, Maynila. Pagkat nandyan ho ang ating malakas team kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. At ang ating word of the day ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Para hindi lang 1,000 piso at makuha nyo rin ang ating medium component, ang ating word of the day ay... Ano bang pronunciation nito, paring Jerry? Bibilot? O ano? Tama, no? Bibelot. Yun ang pronunciation. Bibilot sa Tagalog ay anik-anik o abubot. Sa Cebuano, kabot. Sa Ilocano ay madanon. Maganda umaga Pilipinas. Alas 4:40. Umaga Pilipinas. Magandang umaga, Secretary Vince Dizon ng DPWH. Siguro kinakanta ngayon, Sek. Ako ang nakikita. Ako ang nasisisi. Ako lagi may kasalanan. Pero may nilabas na paglilinaw ha. Una yata dito Malacanang kahapon. Tapos inilabas yung desisyon ng ombudsman nung taong 2021. Kung taong 2021, panahon yun ni dating ombudsman Sam Martires.
At na-clear ng ombudsman sa mga anomalya. Pero dapat mahimay pa to, yung inilabas so na kopya ng desisyon kahapon. Yung nagkakamali si Secretary Vince Dizon ay dating executive director yata ng BCDA, nung BCDA chief nung panahon nung 2019, yung Southeast Asian Games, na isa ho sa mga nangasiwa kasama ni dating Noy Congressman Alan Peter Cayetano. Ayun nga ho yung narinig natin na himutok ni Senator APC noong Miyerkules na iniisa-isa na ba kami? Sabi naman ni Senator Pia Cayetano, hindi kami Oy, good morning, Lani Rehuso ng Kidapawan City. Mga suki natin, nakapamalengke na ho ba kayo? Kay Dante Bonyol ng Malabon City, magandang umaga ho. At syempre sa mga nakatutok sa atin sa DZRH Facebook, Enrico Laput ng Bantayan Island. Yuel Reyes po, Yuel Reyes. Pansamantalang humahalili kay Kuyang Angelo Palmones na ngayon ay nag-uunat-unat sa kanyang probinsya. Miss Evan lang, kamusta ho? Nabanggit natin kanina yung malakas promo natin nasa Paco, Maynila. May si Miss Evan lang pala ay hometown. Lumaki sa Paco, Maynila, Barangay 662. Pero yung malakas promo natin ay nasa Barangay 842 sa Paco sa Maynila. Ren Shodo ng Occidental Mindoro, magandang umaga. Kay Delch Zamora. Sa mga gustong magpadala ho ng mensahe, maaari nyo i-comment sa ating DZRH News Television YouTube at DZRH News Facebook page. At syempre sa ating DZRH text line 0919-282-6485. Magandang umaga sa mga nakasubaybay sa ating cable channels, Signal Channel 18, Sky Cable, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, at sa iba't iba pa hong cable providers. Higit 1,000 cable providers ang nagkikerry ng DZRH Television. Mamaya makikibalita ho tayo sa Commission on Elections. Pagkapihin lang muna natin. Pero maagang gumigising to si COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia. Mamaya makikibalita ho tayo tungkol sa kahapon ay nagsimula na yung election period para sa September kauna-unahan sa kasaysayan na BARM parliamentary elections. And of course, tama ba huling araw na ngayon ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy para naman sa nabakanting posisyon ng napatalsik na kongresista na si Kong Kiko Barsaga dyan ho sa Dasmariñas City sa Cavite. So alamin natin ang update na yan sa COMELEC maya-maya. Balik-balita ho muna tayo sa pangalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones. Pagtiyagaan nyo na ho. Magarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga. Ito pa rin sa DZRH Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Happy birthday kay Justice Henergito ng Sandigan Bayan. O syempre, ngayong araw din nagbe-birthday si RH30 Eric Dastas. Yun. Sama tayo dyan, Kuyang. Bureau of Corrections nilinaw kung ano ang pinagmula ng mga naitalang kaso ng amoebiasis sa ilang persons deprived of liberty o PDL. Ito yung nabalita na dumami pala yung mga PDL na nagkaroon ho ng sakit na amoebiasis. Alamin natin ang detalye mula kay RH27 Noche Kakas Noche. Hindi itinanggi ng Bureau of Corrections ang kaso ng amoebiasis sa mga persons deprived of liberty o PDL. Ayon kay Dr. Villanueva,
karaniwang kaso ng amoebiasis ay yung nasa Reception and Diagnostic Center o RDC. Ibig sabihin daw, yung PDL na galing sa jail na inilipat sa New Bilbid Prison. Nilinaw pa ni Dr. Villanueva, wala umanong isdero sa NBP. Taliwas napaulat ang sanhi ng maruming tubig. Kaugnay nito, sabi ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Superintendent Jerix Bostenera, lahat ng PDL na inilipat mula sa BGMP facility patungong Bureau of Corrections ay dumaraan umano sa medical examination kaya malabo daw na sa kanila nakuha ang amoebiasis. RH27 no Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Samantala, balik tayo sa probinsya. Dalawang high-value individuals sa illegal na droga nasamsam ang hinihinalang shabu at 9mm revolver o baril sa ikinasang buy-bust operation sa Cananga, Leyte. Detalye mula kay RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy! Naaresto sa isang buy-bust operation ng dalawang hinihinalang high-value individuals HBI sa barangay Poblasyong Cananga, Leyte. Kinilala ng PNP mga suspects in alias Dion 56 anyos na kabilang sa Regional Priority Target List rank number 6 ng Police Regional Office 8 at alias Rob 40 anyos na isa ring HVI na sa ilalim ng proviso dahil sa naunang kaso. Pinanguna ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit, katuwang Cananga Leyte Municipal Police Station Regional Drug Enforcement Unit, Leyte Police Provincial Office at PDEA Regional Office 8 ang operasyon na kumpiska mula kay alias Dion ang isang sasinalang shabu na ibinenta sa Puser Bayer, dalawa pang malaking sasinang shabu, buy-bust money at isang 9mm black window revolver at dalawang bala. Samantala, dalawang maliit na sasinang shabu naman na kumpiska kay alias Rob. Sa kasalukuyan, sinailalim sa laboratory examination mga nakumpiskang ebidensya habang naharap na ang dalawang suspect sa paglaban sa pagbibenta at posisyon ng illegal na droga. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH32 Jimmy Angay-Angay. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. May nanalo na! May nahuli kaagad ang ating Malacash team kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity sa Barangay 842 Paco, Manila. RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning! Yes, good morning. Magandang umaga, Yuel. At eto nga, huling-huli natin ang chairman mismo ng Barangay 842 na mahilig makinig sa DZRH. Dito yan sa may boundary ng Paco at ng Pandacan, Maynila. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga naman po sa lahat ng nakikinig sa DCRH. Opo, Chairman, ano pong buong pangalan niyo po? Celso Esteban. Si Chairman Celso Esteban ng Barangay 842 na matagal na kayo nakikinig sa radyo. Matagal na po. Na siguro teenager pa ako, nanonood na po ako ng DCRH. Talaga po. Oo, sinong paborito niyong announcer sa DCRH? Angelo Palmones po. Angelo Palmones, sino pa? Deo Macalma. Deo Macalma. Sino pa? May Binauhan. May Binauhan yung talaga namang mga batikan, yung mga pinakikinggan. Dahil paborito mo si Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Maraming salamat po muli sa DCRH. Apo, Chairman, ano gusto niyo sabihin sa mga constituent nyo na palaging tumutok sa mga impormasyon sa radyo? Bakit importante pa rin na makinig ng radyo? Ako po ay nag-ano sa aking mga constituent na tumutok po sa DCRH
para po ma-update po sila sa mga nangyayari po sa ating bansa at maging alerto po sila sa sitwasyon ng ating bansa. Oh, nako, lalo na kapag may mga kalamidad, may mga sakuna, ganyan. Opo, para po makapaghanda po sila na kung ano po ang mga dapat nilang gawin at kung ano po ang mga pwede nilang may tulong sa mga community. Ako, maraming salamat, Chairman. Pero kailangan masagot mo pa yung ating karagdagang tanong. Itong ano ang ating word of the day? Bibelo po. Ano po? Bibelo. Yung bibelo, yun, no? Anik-anik, mga abubot, ganyan. Opo, bibelo. Yan, maraming salamat. Ito ang yung premyo. Meron kayong Deezer H medium component atid sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre, meron din kayong tatanggaping grocery mula sa ACS at sa DZRH. At syempre, ang DZRH t-shirt na mapapasa inyo, nagagamitan nyo naman ng Charm Popcorn Purple Eternity. Bangong 1,000 bulaklak maaamoy kapag binanlawan ang inyong mga damit gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat din po sa DCRH at sana po ako ay nagnanawagan sa mga ating pong mga kababayan at sa aking constituent na tumutok po sa DCRH para update po sila sa mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. Yun, Chairman. Maraming salamat, Chairman. Oh. I see you well, Mrs. Wen Yuel. Chairman, kamusta yung peace and order sa ating barangay? Maayos naman po. Matahimik naman po dito sa aking barangay. At sa katabi ko pong mga barangay. Yung di lagi kayong pagka barangay chairman ba required na kahit 24/7, kahit madaling araw, hating gabi, basta may kumatok, kailangan gising? Kailangan po. Meron naman po akong officer of the day na kagawad at saka bali 24/7 din po ang barangay tanod ko. Shifting po sila. Batiin nyo yung mga kasama nyo dyan sa barangay na nakikinig din sa atin ngayong umaga. Binabati ko rin po ang lahat ng mga kagawad ko at ang mga barangay tanod at lupon na tumutulong sa paglilingkod dito po sa aming barangay, sa Barangay 842. Maraming salamat po at magandang umaga po. Thank you, Yuel, alam mo, dapat tularan si Chairman Esteban ng iba pang mga chairman dahil biro mo, ganito kaaga, mas maaga pa kanina na nandito at nakabantay na sa kanyang barangay, sa kanyang barangay hall ito si Chairman Esteban. Maraming salamat, Chairman. Maraming salamat din po sa DCRH at sa mga ibinigay niyo pong regalo sa akin at pa-premium. Sana po marami pa po kayong matulungan at God bless po. Ako, maraming salamat, Chairman, at kami nagpapasalamat sa inyo dahil sa masugid yung pakikinig palagi sa DZRH. Kami po tinanghal na number 1. Kayo po talaga nagpapa-number 1 sa kauna-unahang radyo. Ngayon pong 87 tayo. 87 na ang kauna-unang radyo, DZRH. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Baka na sa sunod dating winner sa DZRH, Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro, at kay Barangay Chairman Celso dyan sa Barangay 842, Paco, Maynila. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Isang minuto na lang, alas 5 na ho ng umaga. May nagpadala na mensahe sa atin, baka daw nananawagan sa Maynila. Wala raw tubig dyan sa Barangay Sangangdaan, Quezon City. Check natin mamaya, baka kasama yung inyong lugar, ano? Doon sa mga lugar na kasama dun sa weekly maintenance, sapagkat yung mga water concessionaire lingguhan meron hong mga nakaschedule na water maintenance activities na nagsisimula ng alas 10 ng gabi na tumatagal hanggang alas 4 ng madaling araw o paminsan-minsan hanggang alas 6 ng umaga. Good morning din kay Dante Bonyol, Antonio Sol Cruz. Magandang umaga.
At kay Enrico Laput, magandang umaga po. Pilipinas ang oras, alas 5 na ng umaga. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Magandang Umaga Pilipinas! Alas 5:03 na ho ng umaga. Balikan natin ang ating headlines. Magandang Umaga Pilipinas Headline. Ngayon pong araw pa rin ng Friday, July 17, 2026. Ombudsman ibinasura noon pang 2021 ang kaso laban kay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay ng 2019 Southeast Asian Games. Bureau of Internal Revenue. Kailangan ng approval ni Pangulong Bongbong Marcos bago ilabas ang tax records ni VP Sara Duterte. Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas sa survey ng SWS. Import ban sa livestock at karneng baboy mula sa bansang Hungary. Inalis na ng Department of Agriculture. Buying price ng palay itinaas ng National Food Authority. At low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ganap ng bagyo. Muli yan ang ating headlines ngayong July 17, 2026 sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Napapakinggan nyo pa rin via 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ngayon din sa 18 relay stations ng DZRH. O lakas ng 612 kHz dyan sa Baguio City. At 990 kHz sa DZRH Lawag at DZRH Zamboanga. Magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Alas 5:05 ho na umaga, balik-balita tayo. Pansamantalang hindi mo na isasama sa operasyon si MMDA Special Operations Group Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go. Kasunod ito ng pagkalat ng video kung saan makikitang pinagsabihan niya ang isang guro na nahuling walang suot na helmet habang nagmomotorsiklo. Hindi lang kinalat, hindi siya mismo ang nag-upload. Sa panayam sa 2x2 sa DZRH, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na binigyan muna si Go ng pagkakataong magpaliwanag kaugnay ng insidente. Nilinaw naman ni Torre na magpapatuloy ang road clearing operations ng task force kahit wala si Go. Sa ngayon, si Gab ay binigyan na natin ng order to explain kahapon at pagkatapos ay hold in abeyance muna ang kanyang mga operations. Pero linawin ko hindi titigil yung SCOG. Hindi titigil yung SCOG, yung special group namin, yung special operations group namin, hindi yun titigil sa kanilang trabaho. Si Gab lang muna ay pina-step back namin para magkaroon ng to give way sa patas at impartial investigation and also to give him time to also prepare his answer against the allegations leveled against him. Si MMDA General Manager Nick Torres samantalang nilinaw naman
ni MMDA Chairman Romando Artes na hindi suspendido si Nick Torres sa MMDA kundi sa pagsama lang sa road clearing operations. Yan ay matapos batikusin ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang pamamahiya sa guro sa social media at tiniyak naman ni Torre na sasailalim sa policy review ang MMDA upang maiwasan muli ang katulad na insidente. Magandang umaga, Pilipinas! 24 anyos naman na kilalang magnanakaw, timbog sa buy-bust operation sa loob ng sementeryo sa Mariveles, Bataan. RH37, Danny Kumilang. Danny. Himasres ngayon sa loob ng kulungan ng isang kilalang magnanakaw matapos itong matimbog sa iligal na pagbebenta ng droga sa loob ng sementeryo sa Barangay San Isidro, Mariveles, Bataan. Ang suspect na nasa kote ayon sa report ni Police Major Larry Valencia na namuno sa operasyon ng ikinasang drug bypass ay nasa edad ito 24 anyos na nakatira sa Barangay Ipag, Mariveles. Naaresto itong suspect matapos makabili sa kanya ang nagpanggap na buyer ng droga na umabot naman sa 10 gramo na ansyabuan na kumpiska sa kanya na nagkakalaga ito sa kabuuan na 68,000 piso. Nabawi din ang ginamit na bypass money at cellphone na gamit sa transaksyon ayon sa Mariveles PNP at sa kagawad ng barangay sa lugar. Ang suspect ay kilalang magnanakaw umano sa bayang ito. Ang kanyang pagnanakaw at pagtangay ng mga motorsiklo ay nakikita sa CCTV kaya nakilala itong magnanakaw sa bayan ng Mariveles. Inamin din na suspect ang kanyang pagbebenta ng droga at paggamit na naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Samantala, balita naman mula sa Davao Region. 1.3 milyong pisong halaga ng hinihinalang marijuana nasamsam, 2 ang arestado. June Suter ng Aksyon, Radyo Davao. June. Mayong butang usab, Kuyang Angel, aabot sa 1.3 milyong halaga ng inihinalang pinatuyong marijuana ang nasamsam na mga otoridad matapos maaresto ang 2 hinihinalang tulak ng iligal na droga sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Lower Lacson, Kalinan, Davao City. Isinagawang operasyon hapon ng Hulyo 15 sa panguna ng Drug Enforcement Unit ng Ecolan Police Station, katuwang ang 1st and 2nd City Mobile Force Company. Nakilala lamang sa mga alias na Cap at Ken ang 2 naarestong suspect. Bukod sa hinihinalang marijuana na may tinatayang halaga na 1.3 milyon, isinailalim din sa tamang dokumentasyon ang mga nakumpiskang ebidensya alinsunod sa umiiral na mga pamamaraan. Kasalukuyan na sa kustudiya ng Ecolan Police Station ang 2 suspect habang inihanda ang pagsasampa ng kakulang kaso sa ilalim ng Republic 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa kapulisan, bahagyang operasyon ng kailang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatiling ligtas at mapayapa ang mga komunidad sa Davao City. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, alas 5 Gs ng umaga. Number 1. Makibalita muna tayo sa magiging lagay ng panahon mula kay Ms. Leanne Loreto ng DOST Pag-asa. Ma'am Leanne, magandang umaga. Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Mahina po yung ating habagat at ito po nakaka-apekto lamang sa extreme northern Luzon. So expect po natin sa halos buong bansa magiging mainit po at maalinsangan, although possible pa rin naman magkaroon po tayo ng mga panandaliang buhos ng ulan, dulot ng thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Ngayon, meron nga po tayong binabantayan na tropical depression o bagyo na nasa labas ng PAR, ngunit napakalayo po ito, mahigit 2,900 kilometers sa silangan ng southeastern Mindanao. At sa ngayon nga po, ang senaryo natin na nakikita ay hindi naman po ito papasok na ating area of responsibility at hindi makakaapekto sa namang bahagi ng ating bansa. Within the next 48 hours ay nakikita natin na malulusaw lamang po ito. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa. Leon Loreto, magandang umaga.
So far, Ma'am Lian, wala na tayong ina-expect na bagyo or may possibility pa rin? Parang nasa 3 na yata, ano? Well, sa nakikita natin next week, no, possible pa rin po tayo magkaroon ng isa pang bagong sama ng panahon. Ako. Sana naman sana malusaw din kaagad. Maraming salamat, Ma'am Lian. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Miss Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras alas 5:18 na ho ng umaga. Mula sa mga balita natin sa probinsya, dako tayo sa Estados Unidos. Sagupaan sa Strait of Hormuz. Papatuloy pa rin. Kano na kaya itinaas ngayon sa presyo ng petrolyo sa world market? Estados Unidos, binomba muli ang military facilities sa Iran. Joy June Acol ng DZRH Radyo Natin US Correspondent. Magandang umaga dito sa Pilipinas at hapon dyan. Joy June. Magandang umaga, Kuya Yoel. Tama ka, hapon sa amin dito. Pares tayo ng oras, pero 12 hours ang lamang nyo. So kayo ay umaga, kami dito ay hapon. Iniulat ngayon ng US Central Command o CENTCOM ang panibagong pag-atake nito sa Iran. Sa natanggap kong balita, target ng nasabing airstrike ang lugar ng Ras at Tasnim sa Qasem Island. Ito ay mismong bunganga ng Strait of Hormuz at sa port city ng Bandar Abbas. Ang islang ito ay, Kuya Yoel, ay naging madalas na target ng US itong mga nakalipas na araw at ayon na rin sa Intel community, ang isla ay nagsisilbing pangunahing maritime at military stronghold ng bansang Iran. Kilala rin ang isla sa tinatawag na unsinkable aircraft carrier dahil sa mga estratehikong pasilidad nito na pangunahing ginagamit upang kontrolin o isara ang Strait of Hormuz. Sa ulat nasa Qasem Island umano ang isang malaking underground missile city, isang malawak na network ng mga nakatagong tunnels na naglalaman ng mga anti-ship missiles, coastal missiles, batteries at mga military armaments. Ito rin ang opisyal na base ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, Kuya Yoel, na matatagpuan sa timog gitnang baybayin ng isla. Ito ay ginagamit para sa mabilis at madaling pag-deploy ng mga sasakyang pandigmang pandagat at iba pang military mission ng bansang Iran. Bilang ganti, patuloy ang pagpapakawala ng Iran ng mga missiles at drone laban sa mga pasilidad militar ng Estados Unidos na matatagpuan sa bansang Jordan, Kuwait at Bahrain. At ayon sa Kuwait Army, matagumpay namang naharang ng kanilang air defense ang mga drone ito at wala pang napaulat na pinsala sa mga base militar ng Amerika. Naglabas ng matinding babala ang militar ng Iran na tatargetin nila ang lahat ng infrastruktura sa rehiyon kung itutuloy ni Pangulong Donald Trump ang kanyang banta na bubombahin ang mga sibilyang infrastruktura ng Iran tulad ng mga tulay at power plants. Isang drone naman ang iniulat na bumagsak sa isang nakadaong na tanker sa Basra Oil Terminal sa bansang Iraq. Bagamat walang naitalang pinsala o sunog, nagdulot ito ng malaking abala dahil sa pansamantalang sinuspindi ng Iraq ang buong daloy at pagkarga ng krudo sa lahat ng kanilang mga loading terminals para sa seguridad. At dahil sa panibagong kaganapan sa araw na ito sa gitnang silangan, Kuya Yoel, mga kababayan, umalo na ang presyo po ng Brent crude oil sa $85.39 kada barilis. Samantala, Kuya Yoel, ang WTI, ito po yung West Texas Intermediate dito sa amin sa Estados Unidos, ay pumalo na sa $79.98 kada bariles. Kuya Yoel. Bumaba na yun ng di ba? Joy June, ng below 80. Tapos ngayon, mula nung nalusaw yung ceasefire deal, diretso na. Pataas na ulit yung trend natin. Correct. Nung huling report ko kay Kuya Angel ay nasa $80 pa ito. Pero ngayon po ay pumalo ito ngayon sa $59.39. Pero Kuya Yoel, hindi pa tapos ang aming the whole week. So bukas po ay Friday, doon magsasara at aabangan natin yan kung tataas pa ng more than $85 kada barilis ang Brent crude oil. Ay. Yun lang. Napabuntong hininga ka. Maraming salamat, Joy June. Lala, yun lang mga gawa natin. Oo nga, magdasal na lang tayo at mag-ingat po kayo. At yan ang update live mula dito sa Washington DC, USA. Ako naman si Joy John Valerete Acol ng radyo natin, nagunat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Joy June Valerete Acol ng DZRH Radyo Natin US Correspondent. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:22 ng umaga, balik-balita tayo.
Iginit ni DPWH Secretary Vince Dizon na matagal nang ibinasura ng Ombudsman ang reklamo laban sa kanya kaugnay ng umano'y anomalya sa konstruksyon ng pasilidad ng 2019 Southeast Asian Games sa New Clark City sa Tarlac. Ayon kay Dizon na siyang dating Pangulo at Chief Executive Officer ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, December 6, 2021 pa nang i-dismiss ng Ombudsman ang mga reklamong malversation of public funds at graft laban sa kanya at iba pang mga akusado. Iti Dizon, bukod sa walang sapat na ebidensya ang mga reklamo, nakita ring overboard o above board o transparent at lehitimo ang buong transaksyon ng pagtayo ng nasabing sports complex at wala rin ito naging paglabag sa anumang batas. Pagbibigay diin ng kalihim, malinaw sa naging pahayag ng National Bureau of Investigation o NBI na ang gagawin nilang pagsisiyasat ay nakasentro sa mga issue sa Philippine Sea Games Organizing Committee o FISGOC at hindi sa naturang proyekto. Binabulaanan din ng DPWH Secretary ang lumutang na impormasyon na nagsingit umano ng 10 bilyong piso si Senator Alan Peter Cayetano na siyang chairman ng FISGOC noong 2019 SEA Games para sa naturang sports complex dahil kasama naman anya ito sa 2019 national budget. Samantala, ginit naman ng Department of Justice na lehitimo at alinsunod sa batas ang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation sa mga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay DOJ Undersecretary at Spokesperson Polo Martinez, hindi politically motivated ang investigasyon at hindi ito kaugnay na nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, nilinaw na Malacanang at Office of the Ombudsman na naabsuelto na si Public Works Secretary Vince Dizon sa mga paratang kaugnay sa paghahanda ng Pilipinas sa 2019 SEA Games. Ayon pa sa palasyo, hindi naman formal na naimbestigahan si Senator Alan Peter Cayetano dahil nauna nang ipinagtanggol noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago pa maisagawa ang anumang formal na investigasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, katutubo sa Bukidnon na nagsalba ng isang Philippine Eagle sa pag-atake ng unggoy. Abay iminungkahihong parangalan. Balita mula sa Senado ni RH28 Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Nararapat lamang na parangalan ang isang 21 anyos na katutubong magsasaka sa Bukidnon na nagsalba sa isang Philippine Eagle sa pag-atake ng nasa 30 mga unggoy at nagbigay ng first aid sa sugatang agila. Ito ang deklarasyon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri kasunod ng inihain nitong Senate Resolution 519 upang kilalanin si Marvin Linoy. Siya ang nag-rescue sa sugatang agila sa Sawaga River sa Dalawangan, Malaybalay City noong July 3. Ipinagmamalaki ito ni Zubiri bilang isang taga-Bukidnon dahil hindi pangkaraniwang tapang ang ipinamalas ni Marvin sa edad na nitong 21 anyos lamang. Nangunguho umano ng prutas si Marvin nang narinig ang kakaibang ingay ng nasa 30 unggoy na umaatake sa isang sugatang agila. Kumahol ito na animoy aso para maitaboy ang mga unggoy bago ni-rescue ang Philippine Eagle. Kinikilala din ang tulong ni Junisa Valdueza Docenos at Sunny Docenos na kapwa mula sa Inhandig Tribal Multipurpose Cooperative na tumulong kay Marvin sa rescue. Ang agila na turn over sa Department of Environment and Natural Resources bago na ilipat sa Philippine Eagle Foundation na nagsabing ang sugatang agila ay isang adult female at nakararanas ng dehydration at inuud ang mga sugat. Diin ni Zubiri, mahalaga ang pagkilala sa ginawa ni Marvin Linoy upang magsilbing huwaran ng lahat para sa forest conservation, lalo na't itinuturing na critically endangered ang mga Philippine Eagle. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond. Balita mula sa Senado, samantala balita naman sa Kamara. Konsultasyon sa panukalang higpitan ng regulasyon sa social media sinimulan na. Detalye mula kay RH12 Milky Rigunan. Miss Milky.
Sinimulan na ang pagtalakay ng Technical Working Group ng House Committee on Welfare of Children sa panukalang regulasyon sa social media sa hanay ng mga kabataan. Nakapaloob ito sa inihain na bill ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos sa ilalim ng House Bill 9965. Lumakas ang panawagang matapos ang madugong trahedya sa isang paaralan sa Tacloban kung saan namaril ang 2 menor de edad na kinasawi ng 3 estudyante. Ang TWG ay pinamumunuan ni Pasig City Representative Roman Romulo. Sa ilalim ng panukala ni D, ibaban sa social media accounts para sa mga batang 13 years old pababa, habang pwede ang mga 13 hanggang 17 years old na ma-access sa platforms pero dapat merong verifiable parent consent at supervision. Iginit ng House Speaker, hindi layunin ng panukalang ilayo ang mga bata sa teknolohiya kundi para maiwasan na sila'y maging biktima. Ako si Mildred Guna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras. Alas 5:29 na ng umaga. Umaga, Pilipinas! Alas 5:37 na ho ng umaga, nasa linya na natin si COMELEC Chairman, Attorney George Garcia. Chairman, magandang umaga po. Si Yuel Reyes po ito. Magandang umaga, Sir Yuel, at sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, unahin muna natin Chairman, yung pagsisimula ng election period sa Bangsamoro Region. Kamusta ho ang obserbasyon natin sa unang araw kahapon? Sir Yuel, naging napakatahimik po, maayos ang ating pagpapatupad nung tinatawag nating gun ban, lalo na yung pagsiset up natin sa 105 municipalities sa 3 syudad, 6 na mga probinsya, kasama yung tinatawag na special geographic areas sa buong Bangsamoro ng ating checkpoint. So alam niyo po, wala kahit isang violator ang nahuli o na-apprehend ng ating Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, doon sa 167 na checkpoints na ating inilatag sa buong Bangsamoro, Sir Yuel, ay sumunod yung mga kababayan natin at nagtiyaga sila habang sila ay pinapahinto pansamantala sa mga checkpoint at nakikooperate sa ating mga law enforcement authorities. Doon po sa nabanggit ninyo, Chairman, na 167 checkpoints, meron bang katulad ba to kapag nag-e-election tayo dito sa yung regular elections natin, national and local, meron ding mga itinuturing na areas of concern? Yes po, Sir Yuel. Mamaya po ilalabas natin yung mga tinatawag na areas of concern. Nakakategorize po siya into green, orange, yellow at merong red categories sa buong Bangsamoro. More or less merong 29 na red category areas, 21 dyan ay sa Lanao del Sur. Hindi po nangangahulugan na porket sila ay red category areas ay may recent o may latest na mga violence o kaguluhan na nangyari. Kung hindi pinagbabasihan po yung mga pangyayari ng mga nakakaraang panghalalan. And therefore, kaya po sila parang mas hindi minamatsagan ng ating Philippine National Police, ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Pero ngayon po, wala po talaga tayo na-monitor na kahit na anong gulo na magiging maaaring threat sa pagkukondak ng halala natin sa September 14. Again, wala po kahit isa na na-apprehend kahapon na lumabag sa gun ban natin na pinatutupad sa buong Bangsamoro. Ano naman yung babala natin, Chairman, dun sa mga magtatangka, dahil minsan may mga makukulit talaga kahit dito sa atin, may mga pasaway pa rin na nagdadala ng baril. Meron bang mga allowed lang na mga individual na mag-carry ng baril during this period? Una muna, Sir Yuel, wala po tayong sisinuhin. Noong pong nakarang eleksyon ng 2025, nasa gobyerno man o pribado, naka-uniforme man o hindi, ay ina-arresto at ina-apprehend sa ating pong mga checkpoints. Ibig sabihin, ipinapatupad natin ng patas ang ating pong gun ban sapagkat yan po ay sadyang nilatag ng ating batas upang masigurado na magiging matahimik ang halalan na gagawin natin sa September 14. So again, ito po ay no holds barred na pagpapatupad ng ating batas. Doon naman po sa mga gustong humingi ng exemption, lalong-lalo na meron talaga dyan, Sir Yuel, na ang trabaho
ang nature ng kanyang opisina o posisyon ay dahil lagi may dalang pondo, pera at kailangan ng seguridad o kailangan na meron siyang weapon para protektahan ng kanyang sarili o yung trabaho, ay pwede naman po silang humingi ng exemption sa COMELEC. Nagbibigay naman po tayo ng gun ban exemption, pero siyempre may proseso at hanggat maaari, sana mas maaga nilang ginawa upang hindi na sila maistorbo sa kasalukuyan. At ito pong ating pong gun ban ay tatagal kahit after the election, Sir Yuel. Dahil nga sa ang violence, ito pwede namang mangyari. Hindi lamang prior or during the election, kahit after the election. Meron ho ba tayong so far ngayon na buti ho nabanggit ninyo na walang sisinuhin yung checkpoints natin ay sapat naman ho tayo ng mga tao at 24/7 magche-check yung ating mga kapulisan dyan dahil kung di ako nagkakamali, Chairman, tama na kapag election period, mas superior ang COMELEC. Alam niyo po, ang ginagawa po natin ditong strategy, kahit naman po nitong mga nakaraang halalan na sa pamamahala po natin, ay sinisigurado natin na combined forces ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang nagmamando sa ating mga checkpoint. Kung kaya nga lamang, gusto rin natin sabihan ng ating mga kababayan, huwag po silang mag-aalala sapagkat pinakamataas na atas at utos natin ay laging susundin at tutuparin yung isa nga ay karapatan ng mga kababayan natin kahit sila ay napapara o kahit sila ay pinapahinto sa mga checkpoint natin. Ibig sabihin, limitado lamang ang mga otoridad sa tinatawag na visual search. Saluel, hindi po pwedeng sila ipababain o magpabukas ng kung ano-ano sapagkat yun po ay maaari mag-violate ng karapatan nila na pinoprotektahan naman ng ating saligang batas. So again, sana po magpatuloy po yung nangyari kahapon na wala kahit isang na-apprehend, wala kahit isang na nahuli na may daladalang armas na ipinagbabawal natin. Opo, ano pa po yung mga paghahanda natin sa mga susunod na araw, Chairman, lalo't 2 months, kulang-kulang 2 buwan pa bago itong barn polls. Kauna-unahan, historic barn polls natin. Sir Yuel, dahil nga po nagsimula na tayo sa tinatawag na election period kahapon, dyan po sa Bangsamoro ay bawal na rin maglipat-lipat o magkaroon ng tinatawag na personal movement sa pamahalaan, lokal man o national, nang hindi po nagpapaalam sa Commission ng Election. Yan po ay isang election offense. At Sir Yuel, ang ating pong campaign period ay magsisimula na nitong July 30. And therefore, nangangahulugan mula kahapon hanggang sa July 29 ay hindi pa pwedeng mangampanya ang ating pong mga kababayan. Opo. So ang ating mga kandidato, bagamat pwede nila kasi sabihin na ito ay automated election dahil nga sa sila ay hindi pa naman considered candidates and therefore pwedeng umikot yan. Pwede nila po sabihin yan, Sir Yuel. Pero again, sa mga kababayan natin, tuloy na tuloy ang halalan sa September 14 sa Bangsamoro po. At again, yung 2.3 million na mga kababayan natin, umasa kayo. Yung mga balota po natin ay kasalukuyan ng iniimprenta, maaari matapos po ito ngayong darating na Sabado at Linggo. At pagkatapos ay magkakaroon na tayo ng verification ng balota. At later on, makakatanggap po silang lahat sa Yuel ng tinatawag na Voters Information Sheet na magiging gabay nila pagdating ng araw ng eleksyon. Hindi po ba tayo nagkakaproblema, Chairman, sa mga teachers din ba yung gagamitin natin dito na anong tawag doon, yung parang election, yung mga nagbabantay mismo sa mga presinto? Kumbaga, hindi... Ayun pong ating mga... yung pong ating mga electoral boards na tinatawag, yung mga BI na tinatawag, ay yan po ay mga guro na mga miyembro po ng MBHTE, dyan po sa parang pinaka-DepEd nila yan, sa Bangsamoro. Kaya nga lang po ang COMELEC din ay naghanda ng mga 2,000 na mahigit ng mga miyembro ng Philippine National Police upang kung sakasakaling merong mga miyembro po ng Electoral Board, mga guro, hindi makakapaglingkod kung anumang kadahilanan, ay pwede pong humalinhin yung pong ating pong mga Philippine National Police. At ito po ay nakadeploy sa iba't ibang parte ng Bangsamoro at sila ay mga nanggaling hindi mismo sa rehiyon ng Bangsamoro, kung hindi pinagkukuha po natin sila sa iba't ibang rehiyon sa paligid po ng Bangsamoro. Alright. Isang bagay pa po pala, Chairman, samantalahin ko na lang din po, yung dito sa Cavite, special elections para sa Lone District ng Dasmariñas. Kamusta ho yung filing of Certificate of Candidacy natin? Kung di po ako nagkakamali, ngayong araw na last day.
Yes po, Sir Luel. Ngayon na po huling araw at as of kahapon, alas 5 ng hapon, ay 4 na punat na mga kababayan natin dyan sa Dasmariñas ang nag-file ng kanilang certificates of candidacy. Hihintayin natin kung ilan pa at sino pa yung mga magpa-file ngayong araw na ito ng kanilang certificates of candidacy. So far naman po, sa 2 araw na ginawa nating filing, naging napakatahimik din po. At dahil na pinaghandaan natin yung filing na yan ng candidacy para naman po sa August 29 na eleksyon dyan sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas, Cavite. Mabanggit ko lang po sa UL, tayo rin po ay merong plebisito na mangyayari ngayong July 25. Diyan naman po sa may bandang area ng Parañaque, kung saan ang 5 barangays ay boboto kung dapat bang hati-hatiin yung mismo tinatawag na area ng Asiana para sa iba't ibang jurisdiction ng bawat isa. Grabe, Chairman. Magkakasunod na election to. Kinakaya pa ba ng budget ng COMELEC? Alam niyo po, yun po kasi mga ganyang plebisito naman ay kalimitan ang local government unit ang in charge. Mamaya nga pong hapon ay tayo maaaring madalaw ng ating dating Vice Presidente, ngayon ay Mayor ng Naga City, si Mayor Lenny Robredo, upang mapag-usapan naman natin yung plebisito na mangyayari dyan po sa Naga, dahil nga po sila yung nagpapakonvert na into a highly urbanized city rin. And yan po isang pa rin sa gagawing electoral exercise ng inyong Commission on Elections. Apo, pahabol na lang, Chairman, panghuli na lang po dito sa, balikan ko yung sa DASMA, kung sakaling mag-file ho si Mayor Jenny Barzaga for candidacy sa House of Representatives, mababakante yung posisyon niya as Mayor ng DASMA. So kinakailangan ba natin ulit na magkaroon ng special election or magkakaroon lang ng hierarchy? Sir Luel, bagamat ito'y maaaring speculative pa at this point, pero sige po, hypothetically, biglang mag-file ng candidacy ang isang mayor sa isang posisyon na pagtatalu-talunan ngayong darating na August 29, ay hindi pa po din resign kaagad yung naturang mayor sapagkat kinakailangan muna, halimbawa siya ay manalo at pag siya ay nanalo at saka lang mababakantihan ang pwesto. Kunwari po mabakantihan ang pwesto nung mismong isang nakaupong mayor dahil nanalo siya sa isang halalan, ang papalit naman po ay ang vice mayor. At hindi po kakailanganin si Luel na magkaroon ng isang espesyal na halalan para lang fill upan yung mababakante noong mayor. Ang mangyayari po, yung vice mayor ay tataas at yung number 1 councilor naman ay tataas bilang vice mayor, and so on and so forth. Yung kahuli-hulihang konsehal, base sa ating local government code, ay itatalaga naman ng presidente kung sino man yung mismong partido na nag-create ng vacancy na tinatawag. Sapagkat pagka po katulad ng Dasmariñas, Cavite, ito ay isang syudad, and therefore ang presidente, pangulo ng bansa, ang nag-a-appoint ng kahalingin ng kung sino man ang nag-create ng bakante. Alright. Maraming salamat po, Chairman, at mahaba-habang araw pa to at magkakasunod pala na halalan. Hindi lang special elections, may plebisito rin, and of course kasabay nitong paghahanda ongoing sa BARM elections. Maraming salamat po, Chairman. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Sir Noel. Mabuhay din po at magandang umaga. COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia. Magandang umaga, Pilipinas! 11 minuto, makalip o bago maga, alas 6 ng umaga. Pilipinas! 7 minuto na lang ho bago mag-alas 6 ng umaga. Tanggap muna tayo ng report sa labas ng himpilan. Mamalengke muna tayo. Presyo ng mga kutkutin sa Blumentritt Market na natiling abot kaya. RH9, Tina Nolasco. Tina, good morning. Good morning, Jewel. Para sa mga naghahanap ng mapaglilibangan habang nagtatrabaho, nanonood ng telebisyon, o kaya na may nagbabalak magnegosyo, isa sa dinarayo rito sa Blumentritt Market sa Maynila ang mga snacks o kutkutin tulad ng mani, mais at iba pang chichirya. Gaya na lamang ng lutong mani na mabibili ng kada kilo o per takal. Ang skinless mani o tinatawag na maning hubad, mabibili ng 180 ang kada isang kilo. 1/2 kilo naman ay nasa 90 pesos. Ang 1/4 ay nasa 45 pesos ang kada kilo. Kung gusto lamang ng panandaliang pagkain o kaunti lamang, ang isang takal ay mabibili ng 10 pesos. Ang adobong mani naman, yung maliit, ay mabibili ng 170 pesos kada kilo. Ang adobong mani na mas malaki ay nasa 180 pesos ang kada kilo.
Ang cornix naman at pop beans at sunflower seeds ay parehong mabibili ng 200 pesos ang kada kilo. Ang butong kalabasa nasa 45 to 60 pesos ang isang pack o katumbas yan ng 200 grams. Ang jumbo nuts nasa 50 pesos per pack. Ang butong pakwan nasa 260 pesos kada kilo. Meron ding tingi-tingi at mabibili ng 65 pesos per pack. Ang sweet dilis, 35 pesos kada pack. Ang pinakamalaki ay nasa 100 pesos o katumbas yan ng 1/4. Ang kasoy, 200 grams ay mabibili ng 140 pesos. Ang pili nut, 100 pesos. Ang almond na kada pack kung mabibili ay nasa 70 pesos ang isang pack. Ang pistachio ay 100 pesos. Para naman sa mga may sweet tooth, ang gummy worms at iba't ibang tsokolate at candy ay naglalaro sa 30 pesos hanggang 70 pesos ang kada pack. Depende sa brand at klase ng produkto. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina. Magandang umaga, Pilipinas! Eto, yung binabanggit natin kanina, paghahambing ng Chinese media sa mga Pilipino bilang unggoy. Tinawag na moral intellectual bankruptcy. Detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Yuel, kinundina ng kagawaran ng tanggulang pambansa ang AI video na inilabas ng government-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang isang unggoy. Sa isang matapang na pahayag, tinawag itong racism at moral and intellectual bankruptcy ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Para sa kalihim, hindi lamang ito kahihiyan, kundi isang kahinaan ng isang bansang nangangarap para maging isang regional leader. Sa naturang video, kitang ginawa rin umanong katatawanan ng China ang harassment sa mga sundalo at iba pang tauhan. Pagdating sa issue ng West Philippine Sea, binigyang diin ni Teodoro na nagpapatunay itong tama ang pulisya ng DND at Armed Forces of the Philippines na huwag lumahok sa kahit anong engagement o contact sa kaisang o kanilang mga Chinese counterpart. Narawagan din ng DND Secretary sa mga Pilipino na huwag magpaninlang dahil ang nagpapaninlang ay nasisiil. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Magandang umaga, Pilipinas! Talagang uudyok tong mga magagaling, ano? May masasabi ng mga Chinese vloggers dito sa Pilipinas. Ay, nako. Alas 5:57 na ho na umaga, umuni pumasok na pondo sa FISGOC. Mula confidential funds sinisilip ng NBI kaugnay ng 2019 SEA Games controversy. Detalye mula kay RH15 Giselle Ricafort. Giselle. UL, iniimbestigahan ng National Group Investigation ang aligasyon na may pondo na pumasok sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na galing doon sa confidential fund para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kailangang silipin ng nasa 2.2 bilyong piso o 2.3 bilyong piso na pondo ng gobyerno na inilaan sa FISGOC na pinamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano noon. Idiniin niya na dapat dumaan sa liquidation at audit yung pondo dahil pera ito ng taong bayan. Bubusisiin din, sabi ni Matibag, ng binuunan task force sa mga pumasok na donasyon, kabilang yung mga equipment sa nabanggit na non-government organization. Gayun din ana yung interrelationship ng mga opisyal ng FISGOC na siya nagpatakbo ng SEA Games noong 2019. Pakinggan natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Titingnan natin, may mga pumasok na donasyon, may pumasok na mga donasyon ng mga sports equipment, mga in-kind, may mga nagbigay ng donasyon na pumasok. There are allegations to mga may pondo nang galing sa confidential funds. So titingnan po natin lahat siya. Ang nangyayari dito, yung FISGOC, sila yung nagpatakbo, sila yung nag-operational ng SEA Games Doon nangyari yan. At yun yung titingnan nga natin, yung interrelationship ng public officials na nasa FISGOC at yun lang kung ano yung pwesto ng public official. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, bad news sa mga motorista. Posibleng umabot sa mahigit 10 piso kada litro ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Sa gasolina, posible naman maglaro sa 350 hanggang 450 ang kada litro na inaasahang pagtaas.
Ayon kay Jetty Oil Petroleum President Leo Bellas, ibinata ito sa 3 araw na trading sa Mine of Platts, Singapore. Sabi naman ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang pagtaas ng halaga ng petrolyo ay bunsod ng pagsirit ng presyo sa world market. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon hong araw ng Friday. Salamat, Jesus, at Biyernes na ulit. July 17, 2026. Mamayang tanghali po muli para sa MBC TV Network News sa DZRH TV at tuwing Sabado naman po alas 12 ng tanghali para sa RH Balita at alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para naman po sa DZRH Boom Balita. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Maraming salamat, Pilipinas, at susunod na ang 2x2 kasama si Anthony Taberna.